Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong nakaraang Mayo ay nasa hindi binanggit na lugar sa Northern Luzon ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System ng bansang Estados Unidos. Ayon sa China, ang aksyon ng Amerika at Pilipinas ay naglagay sa buong rehiyong Asia-Pasipiko sa ilalim ng banta ng sandatahang Amerikano at matinding tinututulan ito ng panig ng Chino. Ang aksyon ng Amerika at Pilipinas ay nagdulot ng malaking banta ng digmaan at lubhang makakaapekto sa balangkas ng seguridad at pinapahina ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang gawain ng dalawang bansa ay malubhang lumalabag sa prinsipyo ng Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia at pinapahina ang balangkas ng kooperasyong panrehiyon na pinamumunuan ng ASEAN. Ang MRC system ng Amerika ay dinala sa Pilipinas na ginamit sa idinaos na Balikatan 2024 noon lamang Mayo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagdala ng ganong klase ng armas ang Amerika sa Pilipinas na lubhang ikinabahala ng bansang China. Dinala ito sa bansa kasunod ng pagsasagawa ng military exercise ng mga bansang Estados Unidos at Pilipinas. Ang missile system na ito ay kayang magpakawala ng Standard Missile 6 at mga Tomahawk attack missiles. Kayang tumarget ng missile system na ito ng Amerika ng hanggang 500 kilometro o nasa mahigit kumulang 300 nautical miles. Ang distansya na ito ay mas malayo pa sa distansya sa pagitan ng pinakahilagang dulo ng Luzon at pinakatimog na dulo naman ng Taiwan na nagkataong kaaway at hindi ngayon kasundo ng China. Ayon sa ilang mga grupo, ang ganitong klase ng armas umano ay tila binibigyan ng Pilipinas ang Amerika ng katayuan upang atakihin ng China mula sa ating bansa. Mas pinapalala lamang umano ng armas na ito ang sigalot sa rehiyon at tila mas magiging maraming bansa ang makikialam ukol dito. Inilalagay lamang umano sa panganib ang buhay ng sambayanang Pilipino kung sakaling magkaroon na ng gyera dahil na rin sa ang mga missile launchers ang unang tatargetin ng China. Pero ayon sa executive agent ng Balikatan 2024, wala umanong dapat ikatakot ang mga Pilipino at ligtas umano kung manatili man sa Pilipinas ang naturang missile system. We will not be firing the SM-6. We are testing the feasibility of bringing this weapon system by air and offloading it into a secure and established space. The purpose of an armed forces, why we exist, is really to prepare for war. There's no sugarcoating it. That's absolutely true. Nilinaw din nila na hindi dahil sa China kaya nagkaroon ng balikatan exercise sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Matagal nang sinasabi ng China na itigil na ang ginagawang tila mga pagsasani ng Pilipinas kasama ang ibang mga bansa dahil mas nakakaengganyo umano ito ng mas malalang tensyon at malawak na kaguluhan. Subalit tila mas naging matindi pa ang nararamdamang pagkabahala ng China nang dumating sa Pilipinas ang naturang missile system. Dahil sa missile system na ito ay tila natatakot ang China dahil na din sa lakas nito at tinding pinsalang sasapitin ng sinumang bansa na tatargetin nito. Kahit noon pa man, ang China ay tinuturing ng malaking kalaban ng bansang Estados Unidos. Ang bansa din na ito ang sinisisi ng China kaya mas lalo pang lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Ilang taon na din ang lumipas nang bitawan ni Juan Ponce Enrile ang isang pahayag kaugnay ng umano'y pagtulong ng Amerika sa Pilipinas. Malinaw na nagkamali si dating Senador Juan Ponce Enrile na malabong asahan ng United States na tutulong sa atin kung sumiklab ang madugong sagupaan ng Pilipinas at China kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Pero sa puntong ito, malaki ang pagkakamali ng kanyang teorya. Binalaan na ng United States ang China sa ginagawa nitong pagpapakita ng pangil sa pamamagitan ng pagsaklaw sa bahagi ng karagatang mayroong tayong exclusive economic rights. Binalaan ng US ang China sa mga agresibo nitong aksyon laban sa puwersa ng Pilipinas sa South China Sea. Huwag nating kalimutan na tutulong ang Amerika hindi lamang dahil sa tratado, kundi dahil may interes ito sa pagpapanatili ng balance of power sa rehiyon na maaaring kumiling sa China kapag hindi naagapan.
Noong mga nakaraang buwan, pinalaan ng Amerika ang China kaugnay ng pagiging agresibo nito sa South China Sea, partikular na ang pagbangga ng ilang mga Chinese vessels sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Sa kanyang press conference kasama ang Prime Minister ng Australia, direkta niyang pinahayag ang kanyang pagkadismaya sa ginawang pagbangga ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Biden, kung anumang klase ng pag-atake na gagamitan ng armas ng China laban sa Pilipinas ay mapipili din itong saklolohan ang ating bansa laban sa kanila. Ang Mutual Defense Treaty ay nangangahulugan na ang mga bansang Estados Unidos at Pilipinas ay poprotektahan ng isa't isa sa oras na may mga nanghihimasok o umaatake sa kanilang mga teritoryo nang walang kaukulang permiso. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., gagawin umano natin ang lahat ng ating magagawa upang protektahan natin ang ating mga teritoryo. Hindi tayo naghahanap ng pagwawagi laban sa China. Pagwawagi para sa Pilipinas ang hinahanap natin. Ginagalang ito ng Estados Unidos, ng Japan, ng Australia, Canada, South Korea, New Zealand, France, at napakarami pang ibang mga bansa. Hindi ko na iisa-isahin. So bakit hindi tayo makikialyado sa kanila? Diba? Isa lang naman ang pinaglalaban. Dahil sa naging pahayag na ito ng Amerika, tila dismayado ang China at sinabi na walang karapatang makialam ang Estados Unidos sa problema sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ang sinabi sa isang pahayag ni Chinese Foreign Minister spokesperson Mao Ning. Matapos na magbigay ng assurance si US President Joe Biden na ipagtatanggol nito ang Pilipinas sa pag-atake ng ibang mga bansa, kasunod ng pagbangga ng mga barko ng China sa supply boat ng Philippine Coast Guard vessel sa pinakahuling resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese official, hindi kasali ang Estados Unidos sa usapin sa South China Sea at wala itong karapatan na makialam sa problema sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay may obligasyon ng Estados Unidos na saklolohan ang Pilipinas sa gitna ng pag-atake ng ibang bansa, Binigyang diin din ni US President Joe Biden na sakop ng kasunduan ng arm attack sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dahil sa tensyon na ito sa pagitan ng dalawang bansa, marami ang nagiging espekulasyon ng mga eksperto sa kung ano ang mga susunod na mangyayari. Ang China na nagmamatigas pa rin at inaangkin ang mga teritoryong hindi na nilsakop, ang Pilipinas na patuloy na ipinaglalaban ng kanilang teritoryo at ang Amerika na pinaninindigan ng kanilang pangako na pananatilihin ang kapayapaan sa karagatan na kanilang sinumpang tungkulin kahit na noon pa man. Ayon mismo sa China, inilalagay umano ng Amerika ang Pilipinas sa malaking panganib at pansariling interes lamang umano ng Amerika ang ginagawa nilang pagpapalakas ng military presence sa Pilipinas, lalo pat nakatuon din ang kanilang pansin sa issue ng China at Taiwan. Nauna nang kinumpirma ni na Defense Officer in Charge Yusek Jose Faustino Jr. at AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro na 5 karagdagang pasilidad ang planong itayo ng Amerika sa Pilipinas. Kung sakaling matuloy ang mga dagdag na pasilidad, madadagdagan ang puwersa ng Amerika sa Pilipinas sa kanluran nito kung saan naroroon ang West Philippine Sea sa hilaga na malapit sa Taiwan at sa hilagang silangan kung saan naroroon naman ang Pacific Ocean. Kilala ang Amerika bilang pinakamalakas na bansa kahit atas ang aspeto, kaya naman malaking banta ito sa kakayanan ng China. Ang Amerika ay kilalang malapit sa mga bansa sa Asia, lalo na sa Pilipinas. Sa nauna ko ng video, sinabi ko na ang bagong kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Amerika tungkol sa bagong mga base ng Estados Unidos na nasa Luzon. Malaking tulong mga ito upang magkaroon tayo ng kahit paanong suporta laban sa China.